Dito muna tayo sa ating pong Food for the Soul and Food for the Spirit na hindi po maaaring mawala sa ating pong programa tuwing umaga. Noong unang panahon ay may isang munting ibon na may pasan-pasang mabigat na supot na puno ng maliliit na bato. Nakita ng isang matandang kwago ang ibon na hirap lumipad, kaya't nagtanong siya, "Bakit mo dala-dala ang napakabigat na supot na iyan?" Sumagot naman ang ibon, "Nasa supot na ito ang aking buhay. Lahat ng saya, lahat ng sakit, at lahat ng aral na aking natutunan." Muli namang nagtanong ang kwago, "Ngunit, nabubuhay ka ba sa ngayon o lumilipad ka habang pasan ang kahapon?" Hindi lubos na naunawaan ng ibon ang ibig sabihin ng kwago, kaya nagpatuloy siya sa paglipad. Ngunit, lalo pang bumigat ang kanyang pasan habang siya ay nasa himpapawid. Isang gabing maulan, sa sobrang pagod at hindi na makalipad, bumagsak ang ibon. Nadurog sa bigat ng mga batong inakala niyang bumubuo sa kanyang pagkatao. Natagpuan ng kwago ang ibon at napasabing, "Ang mga alaala ay dapat gumagabay sa atin, hindi dapat magiging pabigat. Ang labis na pagkapit sa nakaraan, mabuti man o masama, ay nagiging dahilan upang makalimutan nating mamuhay sa kasalukuyan." Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong Wednesday morning? Ang mga karanasan, alaala, maganda man o masakit ay mahalagang bahagi ng ating buhay. Kabilang po ito mga kanyusik sa mga humuhubog sa atin at sa kung ano tayo ngayon. Yes, may mga aral na naituturo sa atin ng ating mga karanasan, ang mga alaala ng nakalipas, pero hindi po natin dapat kanyusik ikinukulong ang ating sarili sa nakaraan. Kapag labis po tayong kumakapit sa nakaraan, nawawalan po tayo ng lakas upang mamuhay sa kasalukuyan at harapin ang hinaharap. Naiiwan tayo sa nakaraan at hindi tayo nakakausad. Huwag nating hayaan na ang mga sugat ng nakaraan, ang mga masasakit na alaala, yung mga pagsisisi, o kahit yung mga masasayang alaala sa nakalipas, maging dahilan upang hindi natin ma-enjoy yung kasalukuyan. Kasi mga kanyusik, kahit doon sa mga masasayang alaala, hindi mawawala yung parang pagkukumpara sa kasalukuyan. Naisip natin dati, ganito yung buhay mo, pero ngayon, ganito na lang. Noon masaya ka, kasama ang mga mahal mo sa buhay, pero ngayon hindi na kasi wala na sila. So kung nandun yung comparison mga kanyusik sa mga alaalang nangyari sa nakalipas, sa kung anong buhay mayroon ka ngayon, hindi ka lubos magiging masaya. Hindi po tayo lubos magiging masaya kapag tayo po ay laging naiiwan doon po sa ating nakaraan. Kaya mahirap man mga kanyusik, pero kailangan nating mag-move forward. Ang mga nangyari sa nakaraan, tapos na yan. Iwan na natin sa nakaraan. Pero syempre, baunin po natin yung mga aral, yung wisdom, at iba pa na makakatulong po sa atin para umusad. Sabi nga po sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19, "Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing." Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Wednesday.